sa mga oras na ito. Tayo po lahat ay magkesa pumanalangin. Opo, dakila at mapagpala po namin Ama, Diyos na kataas-taas ang Diyos na pinakamakapangyarihan sa lahat amang banal. Sa matamis sa pangalan mo po aming pinakamamahal na Panginoong Diyos sa gabi ito, narito po o Diyos ang bawat isa sa amin. Kami po o Diyos ay nagpupurit na papasalamat sa dakilang pagkakataon na ipinagkalo mo po sa amin o Diyos. Hallelujah sa gabi ito na kami po mahalaw ng Diyos. Hallelujah ay nandito po sa lugar na ito upang ikaw ay aming purihin, sambahin, dakilain o Diyos sa Espiritu at sa katotohanan. Subalit bago po Diyos ang lahat, kami po nagpapakamabang loob, kami po ay humihingi po ng tawad sa aming mga nagawang kasalanan, sa aming mga pagkukulang, sa aming mga pagkakamali. Patawarin mo po o Diyos ang bawat isa sa amin. Mahala pa rin Diyos, hallelujah. At kung paano mo po nilalisan ang mga naunang bahagi ng iyong pong gawain, mahala Panginoon sa gabi ito. Ganun din po Diyos sa aming po pag-aaral ng iyong pong banal na salita. Nang isa mo po, mahala pa rin Diyos ang pagpalain. Ikaw po, mahala pa rin Diyos ang maglagay ng mga salita na dapat po salitain. Dahil kung sagana ang aking mahala pa rin Diyos ay wala po akong magagawa. Bless ko po pagpalain ang aming pag-aaral sa gabi ito at mangusap ka sa bawat isa sa amin sa pangalan ni Jesus, sa pangalan ni Jesus na aming Panginoon. In Jesus' name, lahat po tayo magsabing Amen. God bless you po mga kapatid, kayo po ay makabalik po sa inyong mga inuupuan. Praise the Lord. Magandang gabi o natigit sa lahat sa ating pinakamamahal na Panginoong Jesucristo. At rin po sa lahat po ng ating po mga kasamahang manggagawa sa ubasan po ng ating pinakamamahal na Panginoon. At sa inyong lahat mga minamahal kong mga kapatid sa mahal na Panginoon, isang mapagpalang gabi no sa inyo pong lahat. Praise God. So sa gabi ito mga kapatid ay buksan po natin ang ating pong mga banal na kasulatan sabagat dito po mga kapatid itinuturo po ng Biblia na kapag tayo po ay nagbabalik loob no, sa ating pinakamamahal na Panginoon Diyos, mayroon pong biyaya, mayroon pong pagpapala mga kapatid na sinasabi ang banal na kasulatan. Amen? Yeah. Kapag tayo po mga kapatid ko ay nakapagbalik loob o nagbabalik loob at kung ikaw naman ay makapagdala ng isang kaluluwa na makapagbalik loob sa ating pinakamamahal na Panginoong Diyos, ang sabi po ng banal na kasulatan mga kapatid ko, mayroon pong benepisyo na ibibigay sa iyo ang ating pinakamamahal na Panginoon. Amen? Ito po mga kapatid, marahil po iniisip ng ilan mga kapatid na kung saan kapag ang isang mananampalataya unang-una pag-aaralan po natin mga kapatid, kapag ikaw ay nakapagdala ng kaluluwa sa paanan ng ating pinakamamahal na Panginoon at makapagsisi, talikuran ang kanilang mga masamang lakad, mayroon pong benepisyo na makukuha. Amen? Subalit kapag ikaw naman yung naging daan para matisod yung kapatid mo, manghina yung kapatid mo, mayroon ding benepisyo na makukuha. Alin tayo doon sa dalawa? Makapagpatisod o makapagdala ng kaluluwa? Amen? Yan ho mga kapatid, malimit na nangyayari sa bawat mananampalataya. Amen? Subalit mga kapatid, sinasabi po ng banal na kasulatan, kung ikaw ay naging daan para maraming taong makalapit at makapaglingkod sa ating pinakamamahal na Panginoong Diyos, ang sabi ng banal na kasulatan, mapapawi ang lahat ng iyong mga kasalanan. Yun yung benepisyo na makukuha kapag ikaw ay nakapagdala ng kaluluwa sa paanan ng Diyos. Yan yung benepisyo na makukuha kapag ikaw ay naging tapat sa ating pinakamamahal na Panginoon. Kahit anong gawin ng isang mananampalataya, mag-akay ng kaluluwa, kahit pamilya niya, hindi niya madadala sapagkat mga kapatid ko, yung pamumuhay at lakad niya, ito po ay lihis sa kalooban ng ating pinakamamahal na Panginoon. Mga salitang hindi ho kaaya-aya. Mga salita, mga kapatid, na puro sa halip na may encourage
mismo madala mo sa paanan ng ating pinakamamahalang ng Diyos, yung lumalabas sa bibig ng mga mananampalatayang ito ay puro lason. Diba? Masakit yun, mga minamahal kong mga kapatid. At kahit nga, ang ating pinakamamahalang Panginoon, noong mga panahon na yun, nagsalita siya sa kanyang mga alagad na ang sino man makapagpapatisod sa isa sa maliliit na ito, mas mabuti pa sa kanyang itapon sa dagat, may mapapakinabang pa sa kanya ang mga isda. Yun yung binipisyo sa kanya. Kapag nakapagpatisod ka. Di ba? Lahat tayo magsabing amen. Yes. Tayo ho ba mga kapatid? Ano ba yung binipisyo na kaya nating dalhin? Ano ba yung binipisyo na gusto mong kunin? Ano ba yung binipisyo na gusto mong tanggapin? Unang-una, kaya tayo naglilingkod sa mahal na Panginoon kasi ang gusto nating binipisyo na mapunta ko tayo ng langit. Amen. Tama? Amen. Hindi lang para mapagaling sa karamdaman, hindi lang para malutas yung ating mga problema, hindi lang para mahango tayo mula sa kahirapan, hindi lang para mapatawad tayo sa ating mga kasalanan. Kaya tayo naglilingkod sa mahal na Panginoon, nagsisisi sa ating mga kasalanan upang tayo po, mga kapatid, ay makapasok ng langit. Gusto ba natin ang langit? Taas yung kamay, gusto ng langit? Okay. Buksan po natin ang ating po mga banal na kasulatan dito po sa Aklat po ng Gawa, Kapitulo 3, ang talata po mga kapatid ay 19. Sa Aklat po ng Gawa, Kapitulo 3, ang talata po ay 19. Ganito po ang sinasabi po ng Biblia. Kaya nga magsisi kayo at magbalik loob upang makapawi ang inyong mga kasalanan, upang kung magkagayon ay magsidating ang mga panahon ng kaginhawaan mula sa harapan ng Panginoon. Okay. Ano yung sinasabi po ng banal na kasulatan sa pagbabalik loob mo sa Panginoon? Ang sabi ng banal na kasulatan, kapag ikaw ay magbabalik loob sa ating pinakamamahal na Panginoon, magsisi ka, magsisi tayo sa ating mga kasalanan. Ibig sabihin, kapag pinagsisisihan natin yung ating mga kasalanan, ito po ay pagtalikod. Amen? Pagtalikod sa mga kasalanan, pagtalikod sa bisyo, pagtalikod sa mga kalayawan, pagtalikod sa bawat daya ng kaaway. Hello? Lahat tayo magsabi po sila. Ang pagsisisi, mga kapatid ko, ito po ay ayon sa kalooban ng ating pinakamamahal na Panginoon. Bakit kailangan nating magsisi? Para tayo po, mga kapatid, ay matatawad sa ating mga kasalanan. Amen? Hello? Bakit kailangan mo magsisisi? Para mapatawad ka sa iyong kasalanan. Ano po ang benepisyo na makukuha natin? Ang sabi ng banal na kasulatan, upang kung magkagayon ay magsidating ang panahon ng kaginhawaan. Hello? Kaginhawaan. Ibig sabihin, ang kaginhawaan ito po ay nagmumula sa ating pinakamamahalang Panginoon sa pamamagitan ng iyong pagbabalik loob sa ating dakilang Diyos, sa pamamagitan ng iyong pagpapatuloy na paglilingkod sa mahal na Panginoon, mayroon kang kaginhawaang matatanggap. Gusto ba nating tanggapin ito, mga kapatid? Yung kaginhawaan ito? Sa pagbabago, mga kapatid, mayroon hong unti-unti na pagbabago. Amen? Sa pagpapala, mga kapatid ko, unti-unti rin. Mayroon din unti-unti rin ang pagpapala. Lahat tayo magsabing amen. Sa pagsisisi, mga kapatid ko, ito po ay nakadepende rin sa tao. Kahit magsisi man ang tao, kung ayaw niya magtalikuran, yung kanyang mga masamang lakad, magiging useless lang po ang lahat. Diba? Gusto nating magsisisi, gusto nating magbago, humingi tayo ng tulong sa ating pinakamamahal na Panginoon. Isang tiyak na bagay, hindi ka bibiguin ng ating dakilang Diyos. Amen. Tutulungan tayo ng mahal na Panginoon. Makikita natin, mga kapatid, yung kapangyarihan ng ating dakilang Diyos. Sapagat ang sabi ng banal na kasulatan, mga kapatid ko, sa aklat po ng unang Korinto, Kapitulo 4, ang talata po ay 20, kung hindi ako nagkakamali, ang kaharian ng Diyos ay hindi sa salita, kundi sa kapangyarihan.
Amen? Ganoon ang kahalagaan ng ating pinakamamahal na Panginoon. So ngayon mga kapatid, upang ito po ay maganap at mangyari sa buhay ng mga mananampalataya, kinakailangan natin itong sampalatayanan. Kinakailangan natin itong panaligan. At kinakailangan na tayo po ay umaasa sa kayang gawin ng ating pinakamamahal na Panginoong Diyos. Diba? Ano sabi ng banal na kasulatan? Sa aklat ng unang Korinto, Kapitulo 4, ang talata po ay 20, sapagkat ang kaharian ng Diyos ay hindi sa salita. Kahit magaling ka pang mangusap, mga kapatid, kahit talentado ka pa, magaling ka pang umawit, lahat, magaling ka sa lahat, subalit wala naman yung presensya ng ating dakilang Diyos, maging Diyos mismo ang lahat. Amen? Kapangyarihan, yan yung kinakailangan ng bawat mananampalataya. Lahat tayo magsabi, praise the Lord. Tayo bilang mananampalataya, mga kapatid, bilang anak ng ating dakilang Diyos. Sa tuwing tayo po'y lumalapit sa mahal na Panginoon, humihingi tayo ng tulong at gabay sa ating pinakamamahal na Diyos upang tayo po'y i-bless ng ating pinakamamahal na Panginoon, upang tayo pagpalain ng ating pinakamamahal na Panginoon. At ang sabi ng banal na kasulatan, ibibigay sa iyo ng ating dakilang Diyos, ibibigay ng mahal na Panginoong Diyos ang kaginhawaan. Amen? Amen? Minsan mga kapatid, inaalaw ng mahal na Panginoong Diyos na nagigipit tayo. Minsan, inaalaw ng mahal na Panginoong Diyos na yung mga prayers natin hindi ho natutugon. Para tayo rin po'y subukin ng mahal na Panginoon. Kasi maraming mga mananampalataya na umaasa lamang sa blessing, umaasa lamang sa pagpapala, subalit hindi nila nakikita yung kayang gawin ng ating pinakamamahal na Panginoon na mas higit pa doon sa hinihingi nila. Amen. Lahat tayo magsabi, amen? So tayo po mga kapatid bilang mananampalataya, umaasa tayo sa kayang gawin ng mahal na Diyos. Hindi tayo dapat umaasa sa sarili nating kakayanan. Amen? So ngayon mga kapatid, ang kaginhawaan, makukuha natin ito at matatanggap natin ito sa pamagitan ng ating pagtalikod sa ating pong mga kasalanan. Hello? Dahil paano ka mga pagdala ng kaluluwa sa paanan ng Diyos kung ikaw mismo hindi tumalikod sa pagkakasala. Lahat tayo magsabi din. Para tayo po ay makapagdala ng kaluluwa sa paanan ng Diyos. At kahit yung mga loved ones natin, pamilya natin, madadala natin sa paanan ng Diyos kung nakikita sa atin yung pagiging mananampalataya. Amen? Amen? Hello? Ang sabi po ng banal na kasulatan sa aklat po ng Galatia, Kapitulo 6, ang talata po ay 1. Ituloy po natin ang basa hanggang 5. Ganito po ang sinasabi ng banal na kasulatan sa aklat po ng Galatia, Kapitulo 6, ang talata po ay 1 hanggang 5. Ang sabi dito, mga kapatid, kung ang sino man ay masumpungan sa anumang pagsuway, kayong mga sa Espiritu ay inyong papanumalikin. Ang gayon sa Espiritu ng kahinhinan, na inyong pagwariin ang inyong sarili. Baka ikaw naman ay matukso. Magdalahan kayo ng mga pasanin ng isa't isa. At uparin ninyong gayon ang kautusan ni Kristo. Sapagkat kung ang sino man ay nag-aakala na siya'y may kabuluhan, bagaman siya ay walang kabuluhan, ang kanyang sarili ang dinadaya niya. Ngunit siyasatin ng bawat isa ang kanyang sariling gawa, at kung magkagayon ay magkakaroon siya ng kanyang kapurihan tungkol sa kanyang sarili lamang at hindi tungkol sa kapwa, sapagkat ang bawat tao ay magpapasan ng kanyang sariling pasan. Hello? Ang sabi po ng banal na kasulatan, mga kapatid, kapag nakita mo ang iyong kapatid na nasa pagkakasala, ang tinutukoy dito yung kapatid mong nagkakasala, ibig sabihin gumagawa ng masama.
gumagawa ng kasalanan. So ngayon, kung ikaw ay nasa Espiritu, ito yung sinasabi ng Biblia. Kung ikaw ay nasa Espiritu, papanumbalikin mo siya, hindi para usigin, laitin, apihin. Kundi papanumbalikin mo siya na may kahinhinan. Ayan yung dapat sa Kristiyano. Kapag ikaw ay pinanahanan ng banal na Espiritu ng Diyos, hindi galing puot ang nasa puso mo, kundi pag-ibig. Amen? Ang sabi ng Biblia, papanumbalikin ninyo siya sa pamagitan ng kahinhina, may kaamuan. Hello? Lahat tayo magsabing amen. Hindi yung laitin mo, kung ano-ano yung sasabihin mo doon sa kapatid mo na wala namang talagang wala naman talaga yung sinasabi. Tatay mo sa personal. Sa banal na kasulatan, mga kapatid, ang pinapahiran dito pag-ibig. Hindi pang lalait, hindi pang uusi. Kung ikaw pinanahanan ng banal na Espiritu ng Diyos, dapat pag-ibig yung ipapahiran natin, i-encourage natin, papalakasin natin. Ganon, mga kapatid ko, yung mga nasa Espiritu. Diba? Kaya marami sa atin, mga kapatid, na natitisod, nanghihina, kasi nga, mga kapatid, yung umiiral, hindi pag-ibig. Ang umiiral, mga kapatid, galit, panghuhusga, panglalait. Yan yung umiiral sa maraming mga mananampalataya. Kaya iniisip nila, spiritual sila. Subalit, mga kapatid, ano sabi ng banal na kasulatan? Kung iniisip mo, ikaw ay may kabuluhan, pero wala ka naman palang kabuluhan, dinadaya mo lang yung sarili mo, kapatid. Diba? Lahat tayo magsabing amen. Dinadaya lang yung sarili. Bakit? Kasi hindi nakikita sa iyo, hindi nakikita ang pagiging Kristiyano mo. Hindi nakikita yung pagiging mananampalataya mo. Pag nakita yung pagiging Kristiyano po natin, pagiging mananampalataya natin, walang masama na i-rebuke mo yung kapatid mo na nagkakasala. Walang masama na i-rebuke mo yung kapatid mo na lumilihis sa katotohanan. Subalit, mga kapatid ko, kung pagdating naman sa ibang mga bagay na kumbaga wala naman talagang kabuluhan, mga kapatid ko, yun ho ay malaking pagkakamali kung gawin mo yan sa kapatid mo. Lahat tayo magsabing amen. Bakit? Yan sinasabi ng banal na kasulatan. Ano sabi ng Biblia sa ating pong binasa? Lahat tayo magsabing amen. Okay. Ano sinasabi ng banal na kasulatan? Mga kapatid, kung ang sino man ay masumpungan sa pagkakasala, sa anumang pagsuway, kayong mga sa Espiritu ay inyong papanumbalikin ang gayon sa Espiritu na kahinhinan, na inyong pagwariin ang inyong mga sarili upang ikaw naman ay huwag matukso. Diba? Ano yung sinasabi ng Biblia? Ibig sabihin, mga kapatid, isipin mo din yung sarili mo kung ikaw ba'y wala pang pagkakamali. Lahat tayo magsabi nila. Diba, ng panahon na marami hong mga nag-uusig, mga kapatid doon sa isang babae na nagkasala sa pamagitan ng pangangalo niya. Ang hinabol ng mga tao. Hanggang dumating doon sa ating pinagmamahal ng Panginoong Hesus. Pagdating niya doon, mga kapatid, ang sabi ng mga tao, ang babae ito ay akto na nahuli namin, na ito'y nangangalo niya ayon sa batas ni Moises, batuhin hanggang sa mamatay. Ano ang sabi ng mahal na Panginoon? Sige! Kung sino sa inyo ang hindi nagkasala, siya ang unang bumato. Diba? May bumato ba? Wala. Bakit? Buti sila, inaamin nila, nagkasala sila. Hello? Yung marami hong mga mananampalataya sa panahon natin ngayon, hindi nila inaamin na sila nagkasala. Diba? Madalas, mga kapatid, sila pa yung mapanghusga. Madalas sila pa yung napaka-judgmental. Madalas sila pa yung mga kapatid kasi iniisip na sa sarili nila. Magaling sila. Lahat tayo magsabi amen. Subalit yung galing at talino na mayroon tayo, mayroon ka,
yan ay bigay sa iyo ng Panginoon. Amen. Hindi para gamitin mga kapatid sa walang kabuluhan. Hindi para gamitin mga kapatid sa mga makamundong bagay. Mga makamundong gawain. Kung binigyan ka ng talento ng ating dakilang Diyos, dapat gamitin mo yan sa paglilingkod sa ating pinakamamahal na Panginoon. Yan, may mapapakinabang ka. Amen. Kahit grabe na yung kahayod, grabe na yung paghihirap ng tao, grabe na yung paghahanap buhay ng tao, mga kapatid, subalit nauuwi lang sa wala. Bakit? Kasi hindi inuuna ang mahal na Panginoon. Amen? Kaya unahin mo ang mahal na Panginoon. Isa't yan na bagay. Gagawin kang ulo ng ating dakilang Diyos sa pagkapala. Lahat tayo magsabi, Praise the Lord. Kung hindi man ngayon, kasi hindi pa yung panahon mo. Ganda, kung hindi ngayon ang panahon, ano para sa iyo? Huwag kang maiinip. Lahat tayo magsabi, Praise the Lord. Huwag kang mainip, may bukas pa. Amen. Habang may buhay, may pag-asa. Sumalit, habang may buhay o habang nabubuhay, pero ayaw mo magbalik loob sa mahal na Panginoon, pag namatay, huwag ka nang umasa. Habang buhay ka pa, may pag-asa. Kaya umpisahan mo na magbalik loob sa Panginoon. Amen. Umpisahan mo na maglingkod sa Diyos. Umpisahan mo nang gawin ang kalooban ng Diyos. Umpisahan mo nang pasalamatan ang mahal ng Diyos. Kasi ito yung pagkakataon natin ngayon eh. Ibinibigay ng mahal ng Panginoon, ito ngayon ang ibinibigay ng Diyos. Hindi bukas, hindi sa sunod na araw, hindi sa sunod na taon. Ngayon, ang araw ng pagliligtas ng ating pinakamamahal na Panginoong Diyos. Kaya huwag mo nang ipabukas, magbalik loob ka na, maglingkod ka na sa ating pinakamamahal na Panginoong Diyos habang hindi pa huli ang lahat. Amen. Ang pagsisising na sa huli ay mapangalan. Kaya habang may pagkakataon pa tayo, mga kapatid, magbalik loob tayo sa ating pinakamamahal na Panginoong Diyos at maglingkod tayo sa ating pinakamamahal na Panginoon. Amen! Ang sabi po dito sa ating pong binasa kanina, ituloy po natin. Sa Diyos, magdalahan kayo ng mga pasanin ng isa't isa at upahin ninyong gayon ang kautusan ni Kristo. Ito kasi yung mahirap mga kapatid. Kasi marami sa atin walang pasanin. Amen. Marami sa atin walang malasakit. Buti pa nga yung hospital may malasakit eh. Lahat tayo sa personal. Kung marami sa atin, kahit mananampalataya na, Kristiyano na, pero wala silang ganon. Diba? Kaya huwag namang ganon. Dapat bilang mananampalataya, marunong tayong magmalasakit. Amen! Amen! Marunong tayong magmalasakit kasi yung mga tao na sa sanlibutan marunong na silang magmalasakit, marunong silang tumulong, marunong silang mag-alala doon sa kaibigan nila, sa mga kakilala nila. Nag-aalala sila, dapat lalong-lalo na Kristiyano tayo. Amen? Mananampalataya tayo. Anak tayo ng Diyos. Kaya dapat mayroon kang malasakit, mayroon kang pag-aalala, mayroon kang pagpapahalaga. At ang sabi ng Biblia, bawat isa sa atin ay magdala ng ating mga pasanin. Amen? Hello? Kaya yung ilan, mga kapatid, iniisip kasi nila, pangsandi lang naman ako. Walang pasanin. Lahat ay musan personal. Kasi kung may pasanin ka, ibig sabihin, hindi ka na pangsandi. Amen? Araw-araw, dapat nagpapasanggat, nagdadala ka sapagkat ito ang inaatas sa atin ng ating pinakamamahal na Panginoon. Pagkita mo yung kapatid mo, hingga mismo. Hindi para apakan mo,
Hindi para lakitin mo, itaboy mo. Hindi, encourage mo pa siya. Palakasin mo pa siya. At patatagin mo pa ang kanyang pananampalataya. Amen? Kasi darating ang araw, kapag ikaw naman yung manghihina, mga kapatid, ipapalo up ka niyan, i-encourage ka niyan, papalakasin ka niyan. Hello? Lahat tayo may sabi, praise the Lord. Kaya yung sinasabi ng Biblia, mga dalahan kayo nagpasalin sa isa't isa. Amen? Amen? Pero ano yung nakikita natin sa mundo? Nakikita natin sa ibang mga mananampalataya, walang malasakit at walang pasalin. Sisirain pa yung pananampalataya mo. Sa halip na nalakas ka, yung ma-encourage ka, ida-down ka pa. Anong klaseng mananampalataya yun? Amen. Amen? Anong klaseng Kristiyano ka? Lahat tayo masabi, praise the Lord. Sabi nga ni Pablo, kasi natural talaga yung mangyayari yan sa iba't ibang mga simbahan. Natural po yung mangyayari sa mga mananampalataya. Dahil sabi nga ni Pablo, dahil sa kayo nasa laman pa, kaya mayroon pong mga kaguluhan ganyan. Amen? Hello? Kaya dapat bilang mananampalataya, maging open-minded din tayo. Gawa pala ito ng kaaway. Nasa laman pa pala kami. Diba? O hindi mga wise Christian. Paano kung Kristiyano mga kapatid na open tayo agad? Hindi natin iniisip, hindi natin pinagbubulay-bulay. Samantalang, nakasaan din pala sa banal na kasulatan, mga kapatid, na kailangan din pala nating maalala na nasa naman pa pala tayo. At sino man sa atin, maaari din hong magkamali. Di ba? Maaari din para sa atin, mga kapatid ko, maaari din maging daan para may matisod. Ang mga ganun, mga kapatid. Lahat tayo mo sa praise the Lord. Pero tanongin natin yung sarili natin. May natisod ba sa akin? Sige nga. Sige, bigyan kayo ng pagkakataon. Tanungin yung sarili ninyo. Bigyan kayo ng 5 minuto. Haba-haba na yan. Maubos yan yung oras pa. Sige. Okay, 1 minuto, mga kapatid. Tanungin mo yung sarili mo, may na-open kaya sa akin? Amen. Diba? May natisod pa kaya sa akin? Alalahanin mo, simula umpisa, alalahanin mo, mga kapatid. Kung may natisod ba sa'yo, may na-open ka ba? Maalala mo yan. Paano maalala kung ayaw mo namang alalahan? Diba? Lahat tayo sa verse na. Nakapagsalita ba ako na masakit na sakit? Yung mga lakad ko, kumusta kaya? Okay ba yung hakbang ko? Okay ba yung mga lahat tayo mo sa verse na? Sa bawat pagkakamali natin, mga kapatid, pwede tayong husgahan. Amen? Maaari bawat isa mayroon pong komento sa isa't isa. Diba? O sige, binigyan ko na kayo ng clue ha. Kung ano yung mga pwede nyo i-komento. Lahat tayo mo sa verse na. Bawat isa sa atin, ang sabi ng Biblia, magpapasan ng sarili natin pasan. Amen? Okay. Ituloy po natin ang basa, mga kapatid. Ang sabi nito sa 3, sapagkat kung ang sino man ay nag-aakala na siya may kabuluhan, bagaman siya ay walang kabuluhan, ang kanyang sarili ang dinadaya niya. Ito kasi yung mga kapatid, yung marami sa lalong-lalo kapag mga matatagal ng Kristiyano. Diba? Iniisip na nila, perfect na sila, perfecto na sila, napaka-righteous na nila, yun yung iniisip ng ilan. Diba? Lahat tayo magsabi po sila, iniisip ng higit sila doon sa katabi nila, higit sila doon sa kakilala nila, higit sila doon sa kung sino mang gusto nilang higitan. Yun ho ang iniisip ng maraming mga mananampalataya, lalo-lalo na kapag matagal na. Lahat tayo magsabi po sila. Subalit ang sabi ng banal na kasulatan,
Sabi ng Biblia, mga kapatid, kung iniisip mo ikaw ay may kabuluhan, subalit wala ka naman parang kabuluhan, dinadaya mo lang yung sarili mo. Alam niyo ba kung anong mayroon dito? Ang umiiral dito, mga kapatid, kung atin pong pag-aralan, ito po ay mga Kristiyanong nagmamalaki at nagmamataas. Mga Kristiyanong nagmamagaling, mataas ang tingin sa sarili. Proud sila sa sarili nila kahit nagkamali na, nagkasala na. Taas mo upang ipinagmamalaki. Ang tawag mo, yabang. Amen? Okay lang, kung mayroon naman po, mayroon naman talaga ipagayabang. Paano kung wala namang may pagmamayabang? Diba? Okay na yun, yung mga may sasakyan, mga mayayaman talagang may ipagmamayabang sila. Paano kung down naman? Tapos nagmamayabang pa, nagmamalaki pa. Kawawa naman. Ipagtingin na lang. Natin mo sa first Lord. Natin mo sa first Lord. Okay. Ang sabi po ng banal na kasulatan, mga kapatid. Ang sabi po ng banal na kasulatan. Ang sabi nito, ngunit siyasatin ng bawat isa ang kanyang sarili. Ito yung ibinigay ko sa inyo kanina. Ano sabi ng banal na kasulatan? Siyasatin ng bawat isa ang inyong mga sarili. Sarili natin. Kumusta ba yung mga lakad natin? Kumusta ba yung pamumuhay natin? Hindi natin dapat ikukumpara yung sarili natin sa iba. Amen. Kasi ang tawag doon, comparison. Amen? Hello? Walang kahusayan doon. Wala hong magandang maidulunod doon. Mga kapatid, ang kailangan po natin dito, hindi comparison. Ang kailangan natin dito, mga kapatid, kung nakita mo yung kapatid mo, pinagpapala, ang kailangan doon, mga kapatid ko, matuwa ka sa pagpapala na mayroon siya. Maging matuwa ka sa blessing na mayroon siya. Kung nakita mo yung kapatid mo nagagamit sa gawain ng mahal ng Panginoon, matuwa ka. Amen? Hindi pa nga i-compare mo yung sarili mo sa kanila. Lahat tayo magsabi personal. Kasi nga, mga kapatid, ang tawag noon, kapag nagkakaroon ng ganitong comparison, mga kapatid ko, ibig sabihin, nasa naman ka, nagkakasala ka. Di ba? Lahat tayo magsabi personal. At ang sabi ng banal na kasulatan, dinadaya mo lang ang sarili mo. Kung ikaw naman pinagpala ka, dapat marunong kang mamahagi. Kung ikaw may talento ka, ipamahagi mo sa kaibigan mo, sa katabi mo. Ipamahagi mo sa kapatid mo. Hindi para sarilinin mo yung talino at abilidad na mayroon ka. Amen? Ano ba yung talento na ibinigay ng mahal na Panginoon? Dapat huwag kang maging malamot. Turuan mo. Amen. Yun ho ang kailangan. Hindi para husgahan at laitin. Lahat tayo magsabi first, no? Kasi yung ganong Kristiyano, mga kapatid, mga mapanglait na mananampalataya, nakakatakot po yun. Okay lang, hindi mangyari sa'yo. Pero darating yung araw, lahat ng sinasabi ng tao, babalik at babalik yan. Amen? Oo. Babalik at babalik lahat ng sinasabi. Kaya nga sabi ng banal na kasulatan, pag-ibig ang ipapairal natin. Palakasin mo yung kapatid mo. Lalo na kung gatas pa yung kinakain. Okay na sana kung kumakain na yan ng mga matitigas na pagkain, matagal na sa paglilingkod, sa mahal na Panginoon, okay. Pero kung mga bago, mga kapatid, kailangan pa nating alalayan, palakasin, patatagin, i-comfort. Yun yung kailangan nila. Amen? Lahat tayo magsabi first, no? Anong sabi ni Pablo, mga kapatid? Sa nagpanahon ng Korinto, Kapitulo 3, ang talata po ay 1, ituloy natin ang basa hanggang 3. Sabi dito, at ako mga kapatid ay hindi nakapagsasalita sa inyo ng tulad sa mga nasa espiritu, kundi tulad sa mga nasa laman. Tulad sa mga sanggol kay Kristo,
kinakandili ko kayo ng gatas at hindi ng lamang kati, sapagkat kayo'y wala pang kaya noon, wala ngayon, paman ay wala kayong kaya. Sapagkat kayo ngayon sa laman, sapagkat samantalang sa inyo'y may mga paninibugho at mga pagtatalo-talo, hindi baga kayo'y mga salaman at kayo'y nagsisilakan ayon sa kaugalian ng mga tao. Sapagkat kung sinasabi ng isa, ako'y kay Pablo, at ang iba, ako'y kay Apolos, hindi baga kayo'y mga tao, ano nga si Apolos at ano si Pablo? Mga ministro na sa pamagitan nila ay nagsisampalataya kayo sa bawat isa ayon sa ipinagkaloob ng Panginoon sa Kanya. Lahat tayo sabi, praise the Lord. O, dito kasi nagtatalo-talo sila eh. Ha? Ang sabi ng banal na kasulatan, kapag mayroon po mga ganon, nagtatalo-talo, ako'y kay Pablo at ako'y kay Apolos, ibig sabihin mga kapatid ko, hindi nila naiintindihan kung ano ang tunay na paglilingkod nila. Amen? Kaya sabi ni Pablo, kayo nga'y mga tao, kayo nga'y mga nasalaman pa. Sapagat po si Pablo, mga kapatid, edukado to eh. May pinag-aralan, may pinapusan. Abogado si Pablo, kaya alam niya ang pasikot-sikot, mga kapatid ko, sa bawat husgado. Amen? Hello? Hindi siya basta-basta nag-judge agad. Noong panahon, mga kapatid, na siya po'y mananampalataya na. Sapagkat alam niya, noong unang mga panahon, nung siya'y wala pa sa Panginoon, kahit mali, itatama niya. Ganon si Pablo, noong panahon niya. Sumalit nung naging Kristiyano na siya, naging mananampalataya na siya, alam niya na kung ano ang mali at tama. Amen? Amen? Kaya ang sabi ni Pablo, ako ay nagsasalita sa inyo katulad ng tao. Lahat tayo masabi, praise the Lord. At ang mga salitang sinasabi niya, mga kapatid, para doon sa mga bagong mananampalataya, mga salitang sinasabi niya, puro pagkain, gatas, mga pambatang pagkain. Gusto mo natin ang pambatang pagkain? Saan tayo masabi, praise the Lord? Sige. Sino yung gusto ng pambatang pagkain? Ano ba yung pagkain ng bata? Sirilang. Lahat tayo masabi, praise the Lord. Diba? Oo. Yan yung madalas. Ang sabi niya, kinakandili ko kayo ng gatas. Ibig sabihin mga kapatid, kapag sinabing gatas, maputi. Amen? Walang halong kape. Kapag may halo ng kape, maitim, makutim. Di ba? Gatas, maputi. Ibig sabihin mga kapatid, lahat ng sinasabi, wala itong halong kolesterol. Walang kapitasan. Amen? Ibig sabihin, mga matatamis na salita na kung saan nagpapalakas at nagpapaengkalis sa bawat mananampalataya upang tumatag at lumakas ang pundasyon ng kanilang pananampalataya sa Panginoon. Amen? Pananampalataya na itinuturo ni Pablo sa Panginoon, hindi sa tao. Di ba? Kasi ang sabi niya, may mga mananampalataya na nagsasabi, ako'y kay Apolos, ako'y kay Pablo. Bakit? Si Pablo ba yung kayo ba yung binautismuhan sa pangalan ni Pablo? Binautismuhan pa kayo sa pangalan ni Apolos? Di ba? Kanino ba yung binautismuhan? Kanino pangalan? Kay Jesus. Lahat tayo masabi, praise God. Sino kailangan mga kapatid ng lahat ng tao, lahat ng mananampalataya, kailangan po natin na mapakinggan ang aral ng ating pinakamamahal na Panginoong Yesus na ito po mga kapatid ay ituturo sa atin para palakasin ang bawat mananampalataya. Amen? Amen? Noong panahon mga kapatid ng ating pinakamamahal na Panginoon ay nag-aaral siya.
Nangaral ang mahal na Panginoon. Mayroon po lumapit na mga... Ha? May sakit. Mayroon po lumapit na mga... Parisyo. Mayroon po lumapit na mga... Apostol. Mayroon po lumapit na mga... Ano yung lumapit? Sino makasagot? Ililibre ni Brother Alvin ng Shumay. Lahat ng gusto ng First Lord. Pumalagpag mo muna lahat sa amin bilang mamahalap na mo. Sabi ko ng banal na kasulatan sa lahat po ng Mateo, Kapitulo 18, ang talata po mga kapatid ay 1, ituloy po natin ang basa. Eto. Nang bukas na yaon ay nagsilapit ang mga alagad kay Jesus na nagsasabi, sino baga ang pinakadakila sa kaharian ng langit? Okay. Sabi ni Brother Alvin, lumapit ang... Sino lumapit? Ang mga alagad. Lumapit ang mga alagad, ang mga apostol. At ang sabi dito, at pinalapit niya sa kanya ang isang maliit na bata at inilagay sa gitna nila. Hello? Pinalapit ng mahal na Panginoon ang maliit na bata. At ano sabi ng mahal na Panginoon? At sinabi, katotohanan sinasabi ko sa inyo, malimang kayo'y magsipanumbalik at maging katulad sa maliliit na bata, sa anumang paraan ay hindi kayo magsisipasok sa kaharian ng langit. Sino man ngang magpakababa sa kanya, magpakababa na gaya ng maliit na batang ito, ay siyang pinakadakila sa kaharian ng langit. At sino man tumanggap sa isa sa ganitong maliliit na bata, at sa aking pangalan, ay ako ang tinanggap. Datapwat sino mang magbigay ng ikatitisod sa isa sa maliit na ito na nangagsisampalataya sa akin ay may pakikinabangin pa siya kung bitinan ang kanyang liig ng isang malaking batong gilingan at siya'y ilubog sa kalaliman ng dagat, sa aba ng sanlibutan dahil sa mga kadahilanan ng pagkakatisod, sapagkat kinakailangan dumating ang mga kadahilanan ito datapwat sa aba ng taong yaong pinanggalingan ng kadahilanan. Lahat tayo mo sa First Lord. Hello. Ano sa akin ng Biblia? Yung bata sa oras na hindi tayo magiging katulad ng bata, sa anumang paraan, hindi tayo papasok sa kaharian ng langit. Amen? Pero, ano yung ugali ng mga bata? Ugali ng mga bata, kahit pagalitan mo yan, maya-maya, wala na yung tampo nila. Hindi sila nagtatanim ng gana. Lahat tayo mo sa First Lord. Subalit, ang sabi ng banal na kasulatan, kung tayo ang pinanggalingan ng pagkatiso ng maliliit na batang ito, mas mabuti pa na ikaw ay biktima ng isang malaking gilingang bato at itapon sa dagat, may mapapakinabang pa. Lahat tayo sa First Lord. Pero kailangan talagang mangyari yan. Mangyayari ho talaga yan, na mayroon hong gagamitin ng kaawan para may matisod. Subalit, ano yung benepisyo na makukuha niya? Nakakatakot. Lahat tayo magsan First Lord. Kaya bilang mananampalataya, mga kapatid, yun sinasabi ng Biblia, tayo po'y magpakababa. Binigyan ka ng talento. Pagpakababa ka, huwag tayong maging mataas. Di ba? Kasi yung talent na ibinigay sa atin ng mahal na Panginoon Diyos, gamitin natin yan sa paglilingkod sa mahal na Panginoon. Kung pinagpala ka ng mahal na Panginoon Diyos, nagkaroon ka ng maraming
negosyo, pinagpala ka, itinaas ka ng mahal na Panginoon, ibinigay ng Diyos yan, ipinagkatiwala ng Diyos yan para gamitin mo sa paglilingkod sa ating pinakamamahal na Panginoon. Amen? Lahat tayo magsabi, Praise Lord. Kung binigyan ka ng magandang trabaho, ibinigay ng Diyos yan para ipagkakatiwala sa iyo ng mahal na Panginoon para gamitin mo sa paglilingkod mo sa mahal na Panginoon. Yan po'y sign, mga kapatid ko, ng pagpapakumbaba at hindi tayo, mga kapatid, ng api o nagdadaw ng sinumang mananampalataya. Kaya sabi niya, ang sinumang nagpapakababa sa kanyang sarili ay itataas ng Panginoon. Amen? At sinumang nagmamataas, nagmamagaling sa kanyang sarili ay ibabagsak ng Panginoon. Darating ang araw, kapatid, ito po'y nakakatakot sapagkat ito po ay mga paalala ng ating pinakamamahal na Panginoon sa lahat ng mga mananampalataya. Amen? Amen? Kaya pag tayo po'y pinagpahala ng mahal na Panginoon Diyos, gamitin natin yan. Maging masigasig pa tayo na maglingkod sa ating pinakamamahal na Panginoon Diyos sapagkat na itataas natin at napapahangalan natin ang ating pinakamamahal na Panginoon Diyos at naluwalhati natin ang ating pinakamamahal na Panginoon. Amen? Lahat tayo magsabi, Praise Lord. So ngayon, mga minamahal kong mga kapatid, kung ito man ay nangyayari sa panahon po natin ngayon o noon pa man nangyari ito at mayroon pong mga mananampalatayang nagpapatuloy sapagkat hindi nila tinitingnan ang mga kakitisuran, hindi nila tinitingnan ang mga bagay na napapahina ng kanilang pananampalataya, kundi ang tinitingnan nila yung kayang gawin at ibigay sa kanila ng Panginoon. Amen? Humuhugot sila ng lakas sa ating dakilang Diyos. Humuhugot sila ng lakas, mga kapatid ko, sa kanilang paglilingkod sa mahal na Panginoon. Amen? Minsan, mga kapatid, yung mga nangyayari sa paligid po natin, nangyayari sa ating pong buhay, ito po, mga kapatid ko, ay mga pagsubok sa ating pananampalataya upang maabot natin at matanggap natin yung regalo na ibibigay ng ating pong pinakamamahal na Panginoon. Kasi kapag walang challenge, hindi lalago yung pananampalataya natin. Amen? Amen? Hello? Pag nalampasan mo yung mga challenge, yung mga hirap, mga pagsubok, isang na bagay, mga kapatid, lalago at tataas ang antas ng iyong pananampalataya sa Panginoon. Hello? Lahat tayo sa Praise Lord. Gusto ba natin lumago at lumakas? Tumaas ang antas ng ating pananampalataya. Yung mga challenge na kapag sa buhay natin bilang mananampalataya, gawin nating inspirasyon. Amen? Amen? Kung naghihirap ka ngayon, gawin mong inspirasyon, magpakalakas ka pa sa paglilingkod sa mahal ng Panginoon. Kung dati, lagi kang huli pumunta sa gawain, agahan mo. Lahat tayo mo sa Praise Lord. Kung dati, mga kapatid, tanghali ka nang nagigising dahil may pagsamba, gumising ka ng maaga. Challenge yan, mga kapatid. Kaya challenge mo yung sarili mo. Lord, yung mga magagawa, mahal ng Panginoon, alas 2 pa nang gising na sila. Yung ako, mahal ng Panginoon, alas 8 na tulog pa. Hindi kayo nasa-challenge yan. Lahat na mo sa Praise Lord. Alas 2, gising na, nagpupuri na, nananalangin na. Amen? Lahat na mo sa Praise Lord. Alas 3, mga kapatid, gising na, nagpupuri at nananalangin sa mahal ng Panginoon. So, challenging mga kapatid ang paglilingkod sa mahal ng Panginoon. Lord, sa tuwing pupunta ako sa gawain, hindi man ako makapagpalagpak habang nagpupuri. Ngayon, mahal ng Panginoon Diyos, i-challenge ko sa sarili ko, lulundag at magpupuri ako sa mahal ng Panginoon. Dahil sa Praise Lord, diyan ho, mga kapatid, mai-enjoy mo yung paglilingkod mo sa mahal ng Panginoon. Amen? Dahil habang nananatili tayo na stagnant, mga kapatid, hindi tayo umuunlad, hindi lalago yung pananampalataya natin, sapagkat kung ano tayo doon sa bahay, ganun din pagdating dito sa simbahan. E paano lalago yung pananampalataya natin?
Amen. Yung mga katabi mo, naglulundagan na, nagtataasan na ng kamay. Lahat tayo mo sabi, praise the Lord. Tapos, tayo mga kapatid, hindi man lang tayo makalundag, hindi man lang tayo makataas ng kamay. Mabigat kaya. Amen. Diba? Naalala niyo po mga kapatid, nung panahon ni kalimutan ka. Lahat tayo mo sabi, praise the Lord. Nung panahon mga kapatid na sino nga itong mga pag ikinataas niya yung kamay niya, nananaig yung mga Israelita. Lahat tayo sa person, pag ihanap nyo nga, pag itataas yung kamay, nananalo sila sa labanan. Subalit kapag ibaba yung kamay, natatalo sila. Lahat tayo sa person, kaya ang ginawa, mga kapatid, nung dalawa, pwede ako nagkakamali, mga kapatid, si Hosbi yata eh. Ginawa nila, mga kapatid, dito ni Hosbi kag ni hindi ko na alam kung nakalimutan ko na kasi yung pangalan nila, mga kapatid. Okay. Pag itinaas nila yung kamay nila, ang kamay ni paki-search mo. Kung di ko nagkakamali, si Moises yata. Ha? O si Jacob. Pag itinataas yung kamay, nananalo sila. Subalit kapag ibaba ang kamay, natatalo sila. Diba? Kaya ang ginawa ng dalawa, mga kapatid, para lagi nakataas ang kamay, nilagyan nila ng kukob, magkabilaan. Moises. Sino yung dalawa na umaalala sa kanya? Si Jacob. Si Jacob kag si... Okay. Lahat tayo mo sabi, praise the Lord. Pumalagpak po muna lahat sabi, pinakamahal ng Panginoon. O ganun yan, minsan mga kapatid, minsan pag nagtataas ka ng kamay, nakakanganahay kaya. Amen. Oo. Lahat tayo mo sabi, praise the Lord. Pero mga kapatid, kapag lagi mo ginagawa, nagtataas ka ng kamay, napupuri mo at naluluwalhati mo ang ating pinakamamahal na Panginoon. Amen. 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 Kapag nagsasabi kang Amen, nagtataas natin ang pangalan ng ating pinakamamahal na Panginoon. Lahat tayo mo sabi, praise the Lord. Umalagpag po muna lahat sa ating pinakamamahal na Panginoon. Nakita niyo? Naalala ko lang kasi. Wala naman talaga yun. Kalimutan ko lang kasi ng konti, mga kapatid. Pero naalala ko yung mga panahon. Alam ko yung, tama ba yan? Hindi mo nakita. Lahat tayo mo sabi, praise the Lord. Kaya pag nagtataas tayo ng kamay, huwag tayo mahiyang magtaas ng kamay. Tandaan po natin, may power sa pagtataas ng kamay. Yung ilan ko sila hiyang magtaas ng kamay kasi po ang power nila nasa kiligid. Lahat tayo mo sabi, praise the Lord. Pero alam ko, wala naman yan dito eh. Palampakan mo natin ating pinakamahal na Panginoon. Lahat tayo mo sabi, praise the Lord. Okay. So, sabi po ng banal na kasulatan, mga kapatid, sa alat po ng Santiago, Kapitulo 5, ang talata po ay 19 hanggang 20. Huli na ito, mga kapatid. Sa alat po ng Santiago, Kapitulo 5, ang talata po ay 19 hanggang 20. Sabi dito, mga kapatid ko, kung ang sino man sa inyo ay nalilihis sa katotohanan, at siya'y papagbaliking loob ng sino man, ay alamin nito na ang nagpapabalik loob ng isang makasalanan mula sa kamalian ng lakad niya ay magliligtas ng isang kaluluwa sa kamatayan at magtatakip ng karamihang kasalanan. Lahat tayo masabi po sila. Nakuha mo ba natin, mga kapatid? Yung talata na binanggit po ng banal na kasulatan, yan ho, mga kapatid, ay katulad din po sa talata na ating nabasa sa Galatia.
Amen? Ang mayroon sila dito mga kapatid is pagtutulungan, pag-i-encourage, pagpapalakas. Kasi yung isang taong nagkamali, nagkasala, mahirap po papanumbalikin yan. Alam niyo po ba? Amen. Hello? Amen. Kung kayo, mga kapatid, ay natututo kayong magdala ng kaluluwa sa paanan ng mahal na Panginoon, natututo kayong magbahagi ng salita ng Diyos, ang pinakamahirap pabalikin yung mga naglilingkod na sa Panginoon. Amen. Bakit? Sila po ay mga taong pinusupo. Amen. Sila po ang mga taong mas marami pang alam sa iyo. Amen. Hello? Amen. Lahat tayo magsabi, praise the Lord. Bakit? May alam sila. Di ba? Marahil sila po'y nauna na. Wala ka pa sa Panginoon, sila nasa Panginoon na. Nasa tiyan ka pa ng nanay mo, sila'y nasa Panginoon na. Kaya kapag papanumbalikin mo sila, mga kapatid, isang tiyak na bagay, didibatihin ka pa. Amen. Di ba? Tapos sasabihin ko siya, ang bata-bata mo pa, tapos papayuhan mo ako ng ganyan. Paano nahanan mo ako ng ganyan? Lahat tayo sabi, amen. Pero dahil mayroong task sa iyo, ang ating pinakamamahal na Panginoon, gagawin mo, magpapaalala sa mga taong naglingkod na minsan sa Panginoon at papanumbalikin mo sa Panginoon. Lahat tayo sabi, praise Lord. Kapag yan ay nagawa mo, kapatid, ang sabi ng banal na kasulatan ay magtatakip ng karamihang kasalanan. Hello? Magtatakip ng maraming kasalanan. Kapag napapanumbalik mo ang isang kaluluwa sa pagkakasala, galing sa pagkakasala, napapanumbalik mo siya sa ating pinakamamahal na Panginoon, so magtatakip ng maraming kasalanan. Pero yung panunumbalik, hindi lang para dalhin mo lang. Kasi marami po kasing dinadala, hindi nagpapatuloy. Mali po yun. Kasi yung panunumbalik na tinutukoy ng Biblia, nanumbalik talaga siya sa Panginoon. Amen. Hindi na yung tumanggap lang, nakapagsisi, pinagmamalaki, yan, tumanggap niya sa mahal ng Panginoon. Pero, kumusta? Nagpapatuloy ba? Kinakailangan mo, mga kapatid, yung makapagpatuloy siya sa paglilingkod sa mahal ng Panginoon. Amen? Kinakailangan masasabi mo na siya ay bunga mo sa paglilingkod mo sa Panginoon. Masasabi mo at maipagmamalaki mo na ito dahil sa tulong ng mahal na Panginoon, ginamit ako ng Panginoon para makalapit at makapaglingkod ang taong ito sa ating pinakamahal na Panginoon. Pwede niyo sabihin, mga kapatid, sapagkat mayroong puntas na ibinigay sa atin ng Diyos. Nasabi ng banal na kasulatan, kaya tayo pinili ng Diyos para magsipagbuhay. Lahat tayo magsabi, praise the Lord. Amen. Ibig sabihin, makapagdala ka ng kaluluwa sa paanan ng Diyos. Hindi lang yung ikaw lang, pabalik-balik, mga kapatid. Wala kang madala. Hello? Kaya umpisa na ninyo, mamalakay na. Kapatid mo, kaibigan mo, nanay mo, tatay mo, kakilala mo, madala mo sa paanan ng ating pinakamamahal na Diyos. Ang sabi ng banal na kasulatan, ikaw ay i-bless ng ating pinakamamahal na Panginoon. Hello? Lahat tayo magsabi, praise Lord. Pagpapalain tayo ng ating pinakamamahal na Panginoon. Amen? Kaya ang bunga ng ating pong pagbabalik loob sa ating dakilang Diyos, unang-una, makikita ito sa ating bilang mananampalataya. Para pag tayo po magbahagi sa kanila ng salita ng Diyos, isang tiyak na bagay, sila po, mga kapatid ko, ay madadala natin sa paanan ng ating pinakamamahal na Panginoon, sapagkat nakita sa atin na tayo po, mga kapatid, ay nagkakaroon ng pagbabago. Lahat tayo magsabi niya, amen. Kaya yung pagbabago na ibinigay ng ating dakilang Diyos sa atin, gamitin natin yan para sa kapulihan ng ating pinakamamahal na Panginoon.
Amen? Amen? Na dati hindi naman tayo karapat-dapat. Dati mga kapatid, hindi tayo nakapaglingkod sa mahal na Panginoon. Dati mga kapatid, masasabi natin walang saysay yung buhay natin. Subalit tayo po'y tinawag ng mahal na Panginoon Diyos. Binigyan tayo ng pagkakataon para magamit sa gawain ng ating pinakamamahal na Panginoon. Samantalahin natin ang pagkakataon ito. Amen? Para tayo po mga kapatid ay makapaglingkod ng buong puso sa ating pinakamamahal na Diyos at magawa natin at matupad natin ang iniatang sa atin ng ating pinakamamahal na Panginoon. Lahat tayo magsabing Amen. Kaya sa gabing ito, mga kapatid, ang panahong ito po ay panahon para tayo po ay magsumikap na maglingkod sa ating pinakamamahal na Panginoon. Huwag na tayo magpapadaya sa kaaway. Amen? Ito yung panahon para lalo pa tayo magpakainit sa paglilingkod sa mahal na Panginoon. Ito yung panahon, mga kapatid, na lalo pa tayo magsumikap na maglingkod sa ating dakilang Diyos. Sapagkat ang kapahamakan, mga kapatid ko, ito po ay sigurado. Amen? Sigurado po ang kapahamakan. Subalit kapag ikaw ay nasa Panginoon, sigurado na ikaw ay i-bless ng ating dakilang Diyos. Lahat tayo magsabi, praise the Lord. Ang buhay natin sa mundong ito po ay paglingkod natin sa ating pinakamamahal na Panginoon. Amen? Tayo pong lahat mga kapatid ay tumayo at tayo po ay umawit sa ating pinakamamahal na Diyos. Alalahanin po natin ang kabutihan ng ating pong pinakamamahal na Panginoon. Kung hindi man ngayon, mga kapatid, dumating yung hinihingi mo sa mahal na Panginoon, tandaan mo kapatid, darating yung panahon na ikaw ay i-bless ng ating dakilang Diyos. Tayo po lahat ay umawit sa ating pinakamamahal na Diyos at gawin po nating pananalangin ang ating awitin sa Panginoon.
pinakamamahal na Panginoon. Tayo po mga kapatid ay manalig sa ating pinakamamahal na Panginoon. Sapagkat ang nais ng ating pinakamamahal na Panginoon na tayo po ay maging matagumpay. Tayo po manatili sa paglilingkod sa Kanya. Huwag nating hayaan mga kapatid na sirain ng sino man ang ating pananampalataya. Huwag nating hayaan mga kapatid na tayo po ay mananaig ng kaawan. Tayo po mga kapatid ay magpakalakas at magpakatatag sa paglilingkod sa ating pinakamamahal na Panginoon. Upang tayo po ay magkakamit ng kaligtasan na ipinangako ng mahal na Panginoon Diyos, na ang sabi ng banal na kasulatan, ang magtiis hanggang sa wakas ay siya magligtas. Ito po paghawakan po natin ang mga salitang ito ng ating pinakamamahal na Panginoon Diyos. Marami ng pagsubok, kapigatian, kahirapan, tayong pagdadaan. Subalit laksan natin ang ating loob sapagkat dinaig na ng ating pinakamamahal na Panginoon Diyos ang sanlibutan. Tayo po lahat, mga kapatid ko, ay manalangin sa ating dakilang Diyos. Itaas natin ang ating kumakamay at tayo po humiling ng tulong at gabay sa ating dakilang Diyos. Opo, dakila at mapagpala po namin Ama, Diyos na kataas-taasan, Diyos na pinakapangyarihan sa lahat ng banal. Sumanami sa pangalan mo po aming pinakamamahal na Panginoong Diyos. Sa gabi ito, mahal na Panginoon, narito po ang bawat isa sa amin. Kami o Diyos ay nagpapakumbang loob. Kami po o Diyos humihingi po ng tawad sa aming mga nagawang kasalanan, sa aming mga pagkukulang, sa aming mga pagkakamali. Patawarin mo po ang bawat isa sa amin. Likhaan kami ng isang banal at malinis na puso. Marapatin mo po o Diyos ng aming po mga dalangin at mga kahilingan. Ito po ay magkakaroon po ng katugunan at kaganapan. At aking pong ilinadalangin sa iyo o Diyos, na abutin mo po ng iyong mapagpahalang naman ang bawat isa sa amin. Lahat ng mga kapatiran na narito, maging sa amin po mga taga-subaybay, sila po'y abutin ng iyong mapagpahalang kamay. Sila rin po'y i-bless at pagpalain. Nakikita mo po o Diyos ang kanilang pong kalagayan. Nakikita mo po o Diyos ang mga pinagdadaanan ng iyong mga anak. Mahal na po ng Diyos. Hallelujah. Sila po'y abutin ng iyong mapagpahalang kamay. Sila po'y tulungan. Sila po'y palakasin. Sila po'y encourage. Mahal na po ng Diyos. Anumang pagsubok na kanilang po kinakaharap, tulungan mo po sila na ito po ay kanilang malampasan at kapagtagumpayan. Lord, ayon sa iyong mga pangako na mayroon pong kaginhawaan mula sa iyo, mahal na Panginoon. Kapag kami, o Diyos, hallelujah, ay nanatili at nagpapatuloy at tinalikuran ang mga masamang lakad. Kaya amin pong ilinadalangin sa iyo, o Diyos. Ikaw po ang siyang mag-bless at magpala sa lahat ng mga mananampalataya. Mahal na pang Diyos. Hallelujah. Pagpalaan mo po ang kanilang mga hanap buhay, trabaho, negosyo, bawat pagpatungan ng kanilang pong mga kamay. Ikaw po ang mag-bless at magpala. Iwan mo po ang iyong mapagpalang kamay sa kanilang mga mahal sa buhay, sa kanilang pong mga loved ones. Mahal na pang Diyos. Hallelujah. Sa kanilang pong mga trabaho at negosyo. Ikaw po, mahal na pang Diyos, ang siyang magpala ng higit pa sa kanilang pong mga inaasahan. Buksan mo po, O Diyos, ang dungawan ng langit at pagpalain sila, mahal na Panginoon. Simula po, O Diyos, sa pagpapalang pampisikal, material, pinansyal at higit sa lahat ang pagpapalang pang-espiritual, mahal na Panginoon. At hallelujah, at sa gabi ito, O Diyos, amin pong isinasamo sa iyo, pagpalain po ang lahat ng iyong mga anak. Pagpalain mo po, O Diyos, ang kanilang mga hanap buhay, trabaho, negosyo. Pagpalain sila sa pangalan ni Jesus, sa pangalan ni Jesus na aming Panginoon. In Jesus' name, amen. Hallelujah. Sa lahat po ng mga tagaramdaman, ipatong po ninyo, hindi pong kanang kamay sa ulo. At hindi pong kaliwang kamay, ilagay po ninyo sa parte ng inyong katawan kung saan po naroon ng inyong mga karamdaman. Sa mga may kahilingan, itaas po ninyo ang inyong pong dalawang kamay. Muli po tayong lumapit sa ating pinakamamahal na Panginoon. Dakila at mapagpala po namin Ama, Diyos na pinakamakapangyarihan sa lahat ng banal. Sumanali sa pangalan mo po aming pinakamamahal na Panginoon Diyos.
ayon sa pananampalataya na ipinagkaloob po sa amin. Amin pong sama-samang sinasawaan, winawasak, tinatalian. Lahat ng hadlang, lahat ng gawa ng kaaway, ito may karamdaman, ito may cancer, leukemia, asthma, diabetes, ulcer, anemic, high blood, obesity, puno lagnat, skin disease, tuberculosis, lahat ng karamdaman. Galing sa ulo hanggang sa paa. Ay aming winawasak at tinutulong sa pangalan ni Jesus. Kasok in Jesus' name. Be healed in Jesus' name. Lutasin mo po ang kanyang mga problema. Ipagkaloob ang katugunan sa kanyang mga panananan. Sa pangalan ni Jesus na aming Panginoon. In Jesus' name. Amen. Lahat ang masabi, praise God! Lahat ang masabi, hallelujah! Pugin po ang ating pong dakilang Diyos. Tuloy-tuloy na po tayo mga kapatid sa ating pong mga announcement, praise God. So magpatuloy po tayo na maglingkod sa ating dakilang Diyos at gawin natin ang kalooban ng ating pinakamamahal na Panginoon. Amen? Amen. Okay. So kung natin kalimutan mga kapatid ang schedule po ng ating pong pananagawain sa araw po ng linggo, tayo po ay nagsisimula po ng alas 8:30 ng umaga at yan po ay matapos po yan ng mag-alas 12 po ng tanghali. Kapag araw lang po ng Friday, tayo po ay nagsisimula ng alas 5:30 ng hapon at matapos po yan mga kapatid ng mag-alas 8 ng gabi. Amen? Pumalakpak po muna lahat sa ating pinagmamahal ng Panginoon. Pumili po ang ating dakilang Diyos at sa mga oras kayo mga kapatid, tayo po lahat ay tumayo na at tayo po magwawakas na sa ating pinagpalang gawain. First Lord, at tayo po lahat ay magkasa pong manalangin. First Lord. Opo, nakina at mapagpala po namin ang mga Diyos na kataas-taas ang Diyos na pinakamakapangyarihan sa lahat ng mga banal. Sa maraming sa pangalan mo po, aming pinakamamahal na po ng Diyos. Salamat po sa pagkakataong ito. Mahal na po ng Diyos, ipinagkaloob po sa amin. Mahal na po ng Diyos na ikaw po ang siya nag-bless at nagpala sa bawat bahagi ng iyong pong gawain. Mahal na po ng Diyos, hallelujah, sa gabing ito. Simula po, mahal na po ng Diyos sa mga papurong awitin, joyful song, solemn song, sa mga buhay na pagtoo, mag-isa bahagi po ng pagbibigay, at sa pag-aaral ng iyong pong banal na salita. Maraming salamat po, Diyos, sa bawat salita ng buhay na aming pong napapakinggan. Mahal na po ng Diyos sa gabi ito. At salamat din po sa lahat ng mga kapatiran na kasama po namin sa gabi ito. Mahal na po ng Diyos, maging sa lahat ng mga taga-subaybay sa ministeryong ito. Salamat po aming dakilang Ama, maging sa mga pagpapalat biyaya na ipagkakalmo po sa amin. Ito po, O Diyos, ay aming pong in-advance na pinapasalamatan. Salamat po, mahal na po ng Diyos sa pag-iingat na gagawin po sa amin pagming sa aming mga tahanan. Gabayan mo po ang bawat isa at ingatan, O Diyos, hallelujah, at muli mo pong ibalik sa sunod na yung gawain sa araw po ng linggo. Sa pangalan ng Jesus na aming Panginoon, in Jesus' name, Amen. Praise God. God, iso po sa inyo po lahat na po magkamayan bilang magkapatid sa Panginoon. Praise God.